Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang, nais kong i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Mas masaya kasing malaman kung sino-sino ang mga kasabay nating sumasama sa bawat kwento ng buhay, sakit at pagbangon. Ngayon, simulan na natin ang unang yugto ng isang istoryang puno ng luha, pagtitiis at tahimik na lakas ng isang babaeng halos maubos na pero hindi tuluyang bumitaw. Si Althea Marquez ay hindi ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Lumaki siya sa isang simpleng baryo sa San Isidro sa tahanang yari sa lumang kahoy at pawid na ilang ulit nang niliparan ng bagyo pero hindi kailanman niliparan ng pag-asa. Ang kanyang ama na si Crispin ay isang karpintero at ang kanyang ina na si Josie ay mananahi ng mga uniforme at kurtina sa mga bahay ng may kaya. Mula pagkabata, nasanay si Althea sa tipid, sa pag-aayos ng luma para magmukhang bago at sa pagtanggap na may mga pangarap na kailangang paghirapan bago maabot. Hindi man marangya ang buhay nila, lumaki si Althea na may dangal, bait at talino. Siya ang tipo ng babaeng tahimik lang sa umpisa, pero kapag nagsalita, lalabas ang lalim ng isip at tibay ng loob. Nagtapos siya ng edukasyon sa kolehiyo sa tulong ng scholarship at naging guro sa isang pribadong paaralan sa lungsod. Doon nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Nakilala niya si Renato Villacorte sa isang outreach program na inorganisa ng paaralan para sa mga batang salat sa probinsya. Si Renato noon ay hindi pa ang mukhang pagod at mabigat ang matang lalaking makikilala sa kalaunan ng marami. Noon, siya ay magalang, mahinahon at may mga matang tila laging may iniisip na hindi masabi sa iba. Siya ang namuno sa maliit nilang family business branch sa bayan, isang agribusiness trading firm na minana ng pamilya nila pero unti-unti nang nilalamon ng mga maling desisyon sa loob ng tahanan. Sa unang pagkikita pa lang nila, napansin na ni Renato ang pagiging mahinahon ni Althea. Nang matapos ang programa at nagkakagulo na ang lahat sa pag-aayos ng mga gamit, nakita niya si Althea na nakaupo sa isang mababang bangko habang tinatalian ng panyo ang sugat sa tuhod ng isang batang nadapa. "Hindi ka ba napapagod?" tanong ni Renato habang hawak ang isang kahon ng mga natitirang school supplies. Tumingala si Althea at bahagyang ngumiti. "Napapagod po, pero mas nakakapagod siguro kung wala kang pakialam." Bahagyang natawa si Renato. "Diretso kang magsalita." "Mas magulo kasi kapag paikot-ikot," sagot niya. Mula noon, sunod-sunod na ang naging pagkikita nila. Sa umpisa ay tungkol sa outreach, pagkatapos ay sa iba pang proyektong pangkomunidad hanggang sa hindi na nilang namamalayang hinahanap na nila ang isa't isa. Hindi naging mahirap para kay Renato na mahalin si Althea. Sa dami ng mga babaeng nakapaligid sa mundo niya, mga pinalaking elegante, maingat kumilos at sanay sa marangyang buhay, kay Althea niya nakita ang katotohanang hindi mabibili ng pera. Ngunit hindi ganoon kadaling tanggapin ng pamilya Villacorte ang isang gaya niya. Nang unang ipakilala ni Renato si Althea sa mansyon ng mga Villacorte, malamig ang hangin sumalubong sa kanya kahit tirik ang araw sa hardin. Nakaupo sa malapad na sala noon ang ina ni Renato na si Doña Felicidad, suot ang kulay perlas na damit at hawak ang isang tasa ng tsaa na parang anumang maling galaw ay kaya niyang hatulan sa isang tingin lang. "Siya na ba iyon?" tanong ng matanda nang hindi man lang direktang tumingin kay Althea. "Opo, ma," sagot ni Renato. "Si Althea." Tumaas ang kilay ni Doña Felicidad. "Guro?" "Opo," mahinhin na sagot ni Althea. Bago pa makapagsalita si Renato, sumingit na ang nakatatandang kapatid nitong si Mirenza na noon ay hawak ang mamahaling cellphone at halatang galing sa salon. "Kuya, sigurado ka ba? Dami mong pwedeng makilala. Bakit naman? Teacher." Kasunod noon ay ang isa pang kapatid na si Calista na bahagyang tumawa habang pinagmamasdan si Althea mula ulo hanggang paa. "Mukha namang mabait, pero baka hindi kayanin ng mundo natin." Alam ni Althea ang ibig sabihin ng mga tingin na iyon. Hindi sila nagtatanong kung mabuti ba siyang tao,
Tinitimbang nila kung sapat ba siyang ipanghahalo sa kanilang apelyido. Pero si Renato, sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ng pamilya niya, ay tumindig ng matatag. Hindi ko kailangan ng babaeng bagay sa mundo natin. Kailangan ko ng babaeng totoo. At si Althea iyon. Tahimik ang naging pag-uwi nila ni Althea mula sa mansyon, pero sa loob ng kotse ay hinawak ni Renato ang kamay niya. Pasensya ka na, hindi sila marunong tumingin sa tao lampas sa estado. Tumingin si Althea sa labas ng bintana bago sumagot. Sanay na ako. Ang mas mahalaga, sigurado ka ba sa akin? Huminto si Renato sa isang bahagi ng kalsadang tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Hinarap niya si Althea at sinabing, sa buhay ko, ngayon lang ako nakahina ng maluwag kapag kasama kita. Ikaw ang sigurado. Nagpakasal sila makalipas ang 1 taon sa isang simpleng seremonya sa lumang simbahan sa bayan di Althea. Iilan lang ang bisita mula sa panig ni Renato. Hindi man tahasang nagreklamo si Doña Felicidad, hindi rin niya itinago ang pagkadismaya. Hindi siya ngumiti ni minsan sa buong kasal. Si Mirenza at Calista naman ay dumating na tila napilitan lamang, parehong nakadesigner na damit na halos mas gustong maagaw ang atensyon kaysa saksihan ng pagmamahalan ng kapatid nila. Pero walang makakasira ng araw na iyon para kay Althea. Dahil noong araw ding iyon, naniwala siyang sapat na ang pag-ibig para malampasan ang lahat. Hindi niya alam, yun palang pala ang simula ng pinakamatinding pagsubok ng buhay niya. Matapos ang kasal, nanirahan sina Althea at Renato sa isang mas maliit na bahay sa labas ng siyudad sa halip na sa mansyon. Ayaw ni Renato ng gulo sa loob ng pamilya at gusto niyang bumuo sila ng payapang tahanan. Doon nagsimula ang simpleng buhay nilang mag-asawa. Si Althea ay patuloy na nagtuturo, habang si Renato naman ay abala sa negosyo. Ngunit habang tumatagal, napapansin na ni Althea ang unti-unting pagbabago sa asawa. Dumarating itong gabi na pagod at madalas ay tulala sa hapag. Minsan, kahit hawak ang kutsara hindi kumakain, nakatingin lang sa kawalan. Renato, mahinang tawag ni Althea isang gabi habang inaayos ang kwelyo ng polo nito. Ano bang nangyayari sa opisina? Nabuntong hininga si Renato. May mga papeles na hindi nagtutugma. May mga transaksyon na hindi ko inaprobahan pero nakalusot. May pera ring nawawala sa mga accounts. Nalaman mo na kung sino? Saglit itong nanahimik bago sumagot. May hinala ako. Ayoko lang munang magsalita hanggat wala akong ebidensya. Kalaunan, nalaman din ni Althea na ang kapatid nitong si Lorenzo na siyang humahawak sa financial operations ng negosyo ay sangkot sa mga maling desisyon at lihim na paglilipat ng pondo. Si Lorenzo ay hindi palaging nakikita sa mansyon, ngunit kapag naroon ay laging mayabang, magara at napapalibutan ng mga kaibigan niyang mukhang mas kilala pa ang bar kaysa boardroom. Tahimik lamang si Renato tungkol dito sa umpisa dahil ayaw niyang lalo pang magulo ang pamilya. Ngunit habang tumatagal, siya ang nagbabayad sa kasalanan ng kapatid. Unti-unting lumubog ang negosyo at kasabay noon, unti-unti ring nanghina si Renato. Isang gabi, nadatnan ni Althea ang asawa niyang nakaupo sa sahig ng banyo, namumutla at hirap huminga. Agad niya itong sinakloban. Renato! Diyos ko, Renato! Ayos lang ako, mahinang nitong sabi pero halatang hindi. Huwag mo akong lulukuhin, nanginginig na sagot ni Althea. 2 linggo ka nang hindi maayos kumain at matulog. Dinala niya si Renato sa ospital kung saan sila tinulungan ni Dr. Emil Sarmiento, ang dati niyang kaklase sa kolehiyo na ngayon ay isang internist. Matapos ng ilang tests, naging seryoso ang mukha ni Dr. Emil. Kailangan niyang magpahinga, sabi nito habang kausap si Althea sa labas ng kwarto. Mataas ang stress levels niya, may complications din sa atay at blood pressure. Kapag pinabayaan pa niya ito, baka mas malala ang kahihinatnan. Napaupo si Althea sa koridor. Dok, kapag hindi pwedeng huminto, wala nang aasahan ng negosyo. Parang sinuntok ang dibdib ni Althea sa tanong na iyon. Mula noon, lalo niyang inalagaan ang asawa. Maaga siyang gumigising para maihanda ang pagkain nito, papasok sa eskwela, saka didiretso sa ospital o opisina ni Renato para masiguradong nakakain nito.
Siya rin ang gumawa ng paraan para maputol ang ilang gastusin nila. Ibinenta niya ang ilang alahas na bigay ng ninang niya noon at pati ang motor na matagal niyang pinundar bago pa sila ikasal. Ngulit kahit ibinuhos na niya ang lahat, ay hindi pa rin nawala ang malamig na pagtrato ng pamilya ni Renato sa kanya. Isang hapon, dumalaw sila sa mansyon dahil ipinatawag ni Doña Felicidad. Doon, sa mahabang mesa, tila hinatulan na naman si Althea. Kung tutuusin, malamig na sabi ng matanda, simula ng pakasalan ka ng anak ko, parang sunod-sunod na ang malas sa buhay niya. Nabigla si Renato, "Ma, tama na." Pero sumingit si Calista, "Ate, hindi naman sa ano pero baka hindi talaga bagay sa kuya ang buhay na simple. Sanay siya sa malaki, baka nasakal siya." Tinitigan niya ang mga ito, pilit kinakalma ang sarili. "Kung may problema sa negosyo, hindi po ako gumastos ng pera ninyo sa walang kwentang transaksyon." Nanlaki ang mata ni Mirenza. "Nagbibintang ka ba?" Hindi na sumagot si Althea. Tumayo si Renato at hinawakan ang kamay niya. "Uuwi na kami." Mariin niyang sabi. "At sa susunod, kung gusto ninyo akong kausapin, huwag ninyong gagawing punching bag ang asawa ko." Paglabas nila ng mansion, pahimik si Renato. Nanginginig ang kamay nito sa pagpipigil ng galit. Sa loob ng sasakyan, pumikit ito at bahagyang sumandal. "Pasensya ka na naman," sabi nito. Gumiti si Althea kahit pagod na siya. "Hindi mo kasalanan. Hindi kita nadala sa maayos na pamilya. Pero dinala mo ako sa pagmamahal," sagot niya. "At sa mayon, iyon pa rin ang pinanghahawakan ko." Hindi alam ni Althea na ang mga gabing puno ng pag-aalaga, pagtitiis at pagtatanggol na iyon ay papalapit na pala sa mas madilim na yugto ng buhay nila. Ngulit sa unang bahaging ito ng kanyang kwento, isa lang ang malinaw. Siya ay isang babaeng tahimik na nasasaktan ngunit hindi pa sumusuko. At sa likod ng kanyang maamong mukha at mahinang tinig, nagsisimula ng mabuo ang tibay na balang araw ay yayanig sa mga taong minamaliit siya mayon. Bago tayo magpatunay sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig at sumasabay sa kwentong ito. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, iisa ang tibok ng damdamin nating sumusubaybay sa isang kwento ng pag-ibig, pagdurusa at unti-unting pagbangon. Heto na ang ikalawang bahagi. Pagkatapos ng gabing iyon sa mansyon, mas lalo pang bumigat ang katahimikan sa maliit na bahay ni Althea at Renato. Hindi na kailangan ng maraming salita para maramdaman ni Althea na may kung anong lumalalim na problema sa dibdib ng kanyang asawa. Ang dating lalaking kahit pagod ay marunong pang ngumiti habang sinasabayan siya sa hapunan ay naging lalaking tahimik, laging may iniisip, at madalas na napapaupo na lamang sa harap ng bintana kahit madilim na ang paligid. Ilang araw matapos ang komprontasyon sa mansyon, muling bumisita si Dr. Emil Sarmiento sa bahay nila para tingnan si Renato. Nakaupo noon si Renato sa sala, payat na ang mukha, habang si Althea ay abalang naghahanda ng sabaw sa kusina. Tiningnan ni Emil ang resulta ng panibagong laboratory tests at napabuntong hininga siya. "Renato, hindi na ito simpleng pagkakapagod lang. Kapag hindi ka tumigil sa stress at sa pagpilit mong akuin lahat, baka bumigay ang katawan mo." Ngumiti lang si Renato ng pilit. "Hindi pwedeng huminto ang mundo dahil lang pagod ako, Doc." "Hindi rin pwedeng mabuhay ka na parang unti-unti mong nililibing ang sarili mo," sagot ni Emil. Narinig iyon ni Althea mula sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit habang dala ang tray ng mainit na sabaw. "Pakinggan mo na si Emil. Hindi ka bakal, Renato." Kinuha ni Renato ang kamay ni Althea at marhang pinisil. "Kapag tumigil ako, lalong mawawasak ang negosyo. At kapag bumagsak yon, lahat ng empleyado namin madadamay. Tagal ka nang dinadamay ng mga taong dapat sanay sumusuporta sa'yo," mahinang sabi ni Althea. Hindi agad sumagot si Renato. Sa halip, ay tumingin siya kay Emil na parang may ibig sabihin ng katahimikang iyon. Nang makaalis sandali si Renato papunta sa kwarto para uminom ng gamot, lumapit si Emil kay Althea sa may dining area. "Hindi niya pa ba sinasabi sa iyo ang lahat?" tanong nito.
Tumingin si Althea kay Emil. Anong ibig mong sabihin? Nagdalawang isip si Emil bago magsalita. May ilang beses na ako nakitang tinatawagan siya ng abogado nilang si Attorney Severino Quinto. Laging sinasabing may kailangang ayusin sa mga papeles. Hindi ko alam ang buong detalye, pero mukhang tagal lang naghahanda si Renato sa mas masamang pwedeng mangyari. Biglang sumikip ang dibdib ni Althea. Hindi dahil sa paghihinhala, kundi dahil mas lalong tumibay ang kutob niya na may mabigat na lihim na itinatago ang asawa niya para hindi siya madagdagan pa ng alalahanin. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Renato at nakatingin sa kisima, umupo si Althea sa tabi niya. Tahimik muna siyang naghaplos sa buhok niya bago magsalita. Renato, may gusto ka bang sabihin sa akin na matagal mo nang hindi masabi? Nalingon siya ni Renato. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, tila nawala ang depensa sa mga mata nito. Natatakot ka ba? Mas natatakot ako sa hindi ko alam kaysa sa katotohanang masakit. Napapikit si Renato. Maya-maya ay bumangon siya ng bahagya at sumandal sa headboard. Si Lorenzo ang sumisira sa negosyo. Hindi lang dahil sa padalas-dalas na desisyon. May mga account na ginamit, may pondo na inilipat, at may mga kontratang pinirmahan gamit ang pangalan ko nang hindi ko alam. Nanginginig ang mga daliri ni Althea. Alam ng mama mo ito? Mapakla ang ngiti ni Renato. Alam niyang may problema, pero mas pinili niyang protektahan ang anak niyang lalaki kaysa sa totoo. Paano sina Mirenza at Calista? Pare-pareho silang may alam. Iba-iba lang ang paraan ng pakinabang nila. Para bang may malamig na bakal na bumagsak sa sikmura ni Althea. Sa kabila ng lahat ng pangmamaliit at malamig na pakikitungo ng pamilya ng asawa niya, hindi niya inakalang aabot sila sa puntong kayang isugal ang kabuhayan at kalusugan ni Renato para sa pera. Bakit hindi mo sila idemanda? Tanong ni Althea, halos pabulhong. Dumungaw sa malayo ang tingin ni Renato. Dahil pamilya ko sila. At dahil umaasa pa rin akong may matitira pang hiya sa kanila. Paano kung wala na? Hindi sumagot si Renato, bagkus ay inabot niya ang kamay ni Althea at inilagay iyon sa dibdib niya. Kapag may nangyari sa akin, mahinang niyang sabi, huwag kang basta-bastang maniniwala sa kahit sinong magsasabing para sa ikabubuti mo ang gusto nila. Tumigil ka nga! Agad na putol ni Althea, nangingilid ang luha. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pakinggan mo ko. Ngayon ay matatag na ang boses ni Renato kahit halatang hirap siya. May mga papeles akong inayos. May mga bagay akong nilipat sa mas ligtas na paraan. Hindi ko pa kayang sabihin ang lahat ngayon, pero darating ang panahon na malalaman mo rin. Bakit hindi ngayon? Dahil hanggat kaya ko, gusto kitang ilayo sa gulo. Napailing si Althea. Matagal na akong nasa gitna ng gulong yan, Renato, dahil asawa mo ako. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumala ang tensyon sa pagitan ni Renato at kanyang pamilya. Hindi man palaging lantaran, parami ng parami ang mensaheng dumarating mula sa mansyon. Mga paanyayang hindi totoong paanyaya kundi utos. Mga paalala na kunwari ay may pagmamalasakit pero punong-puno ng panunumbat. At mga tawag ang laman ay pera, mana at negosyo. Isang hapon habang nasa paaralan si Althea, tinawagan siya ng dating kasambahay sa mansyon na si Nemia, isang matandang babae na matagal nang naglilingkod sa mga Villacorte at lihim na naaawa sa kanya. Ma'am Althea, maingat nitong sabi sa telepono. Mag-iingat po kayo. Kinabahan si Althea. Bakit, Aling Nemia? Anong nangyari? Narinig ko po si Ma'am Mirenza at si Ma'am Calista. Pinag-uusapan nila na kapag tuluyan na raw humina si Sir Renato, kailangang maagapan na agad ang mga ari-arian. Pati po si Donya, galit na bakit wala raw malinaw na listahan ng maipapamana. Nanlamig si Althea. May sinabi ba silang iba? May pupuntahan daw pong abogado si Sir Renato at gusto nilang malaman kung ano iyon. Pagkababa ng tawag, hindi agad nakapagsalita si Althea. Halos hindi niya tinapos ang klase niya ang araw na iyon.
Pag-uwi niya, nadatnan niyang tahimik si Renato sa veranda, nakaupo habang pinagmamasdan ng mahinang ulan. May katabi itong lalaki na nasa 50, nakaabong Amerikana, maayos ang tindig at may dalang manipis na briefcase. Paglapit ni Althea, agad tumayo ang lalaki. "Magandang hapon, ako si Severino Quinto." Bahagyang nanlaki ang mata ni Althea. "Abogado po kayo ni Renato?" Tumanggo ito. "Matagal na." Umupo silang tatlo sa sala. Hindi pinaligoy-ligoy ni Attorney Severino ang usapan. "Ginoo Renato has requested certain legal preparations. Hindi ko pwedeng ilahad ang lahat hanggat hindi niya pinapahintulutan sa harap ko. Pero kailangan niyo nang maintindihan, Ginang Althea, na may posibilidad na ang mga susunod na araw ay maging magulo." Tinignan ni Althea si Renato. Hindi na siya nagtanong kung bakit. Kita na niya sa mukha ng asawa niya na matagal na nitong pinasang mag-isa ang bigat ng kinatatakutan nila ngayon. "Ano pong kailangan kong malaman?" tanong niya sa abogado. "Una," sabi ni Attorney Severino, "anumang mangyari, huwag kayong pipirma sa kahit anong dokumentong ipipilit sa inyo ng pamilya Villacorte nang wala ako. Pangalawa, may testamento si Renato. Nakahanda na iyon, ngunit may proseso tayong dapat sundin. Hindi ito maaaring buksan o basahin hanggat hindi natatapos ang mga kailangang legal na hakbang." "Testamento?" mahinang ulit ni Althea. Tumingin sa kanya si Renato. Bakas ang sakit sa mga mata nito. "Hindi dahil sumusuko ako, kundi dahil ayokong maiwan kang walang laban." Hindi napigilan ni Althea na mapaluha. "Bakit pakiramdam ko inihahanda mo na akong mawala ka?" "Dahil mahal kita, Renato, at dahil alam kong kapag dumating ang oras na hindi kita maipagtanggol, may mga lalamon sa'yo kung hindi kita paghahandaan." Hindi na napigilan ni Althea ang pagyakap sa asawa. Mahigpit niya itong niyakap, parang sa yakap na iyon, kaya pa niyang pigilan ang lahat ng masamang paparating. Ngunit sa gitna ng katahimikan, alam niyang may mga bagyong hindi napipigil ng pag-iyak o pagmamakaawa. Sa pagdaan ng mga buwan, lalong nanghina si Renato. Ilang beses siyang naospital. Ilang beses ding umasa si Althea na gagaling pa ito, lalo na tuwing nagkakaroon ng maliliit na pagbuti ang lagay nito. Ngunit bawat pag-asa ay sinusundan ng panibagong paghihina. Gayunman, hindi iniwan ni Althea ang kanyang tungkulin bilang asawa. Siya ang bantay sa gabi, tagapag-alaga sa umaga, at tahimik na mandirigmang lumalaban sa gitna ng takot. Sa panahong iyon, may 2 taong naging totoong sandigan niya bukod kay Emil, si Mang Elpidio, ang matandang kapitbahay nilang dating foreman sa negosyo ni Renato, at si Salve, isang biyudang nagtitinda ng lugaw sa kanto na madalas magdala ng pagkain kapag wala ng oras si Althea magluto. Minsan, habang magkasama silang nakaupo si Mang Elpidio sa labas ng ospital, bigla itong nagsalita, "Ma'am Althea, matagal ko nang kilala ang pamilya Villacorte. Hindi lahat ng mayaman marunong maging marangal." Tumingin sa kanya si Althea. "Bakit parang may gusto pa kayong sabihin? Marami na pong empleyado ang nawala ng trabaho dahil sa mga desisyon ng mga kapatid ni Sir Renato. Pero si Sir lang ang laging humaharap para magpaliwanag at magbayad. Hindi po siya masamang tao. Kaya kung may laban na dapat ipaglaban para sa kanya, ipaglaban niyo po." Tumanggo si Althea. Hindi niya pa alam noon kung paano, pero sa mga salitang iyon, nagsimulang tumigas ang isang bahagi ng kanyang puso. Ang bahaging dati puro pagtitiis lang ang alam. Dumating ang gabi na tila mas mahaba kaysa dati. Nasa bahay sila noon. Mahina ang ambon sa bubong. Sa kwarto, gising pa si Renato kahit halatang ubos na ang lakas nito. Tinawag niya si Althea sa mahina ngulit malinaw na tinig. "Thea?" Lumapit agad si siya. "Bakit? May kailangan ka?" Ilang segundo bago sumagot si Renato. "Sa aparador, sa pinakailalim, may kahon doon. Huwag mong bubuksan hanggat hindi kailangan." Napaawang ang labi ni Althea. "Ano iyon?" "Bahagi ng katotohanang kailangan mong malaman balang araw." Nanginginig na ang luha ni Althea. "Ayoko ng mga paalam na ganyan." Ngumiti si Renato. Mahinang-mahina, ngunit totoong ngiti. "Hindi ito paalam. Pagmamahal pa rin ito, kahit sa paraan na hindi mo gusto." Yumuko si Althea at idinikit ang noo sa kamay ng kanyang asawa. Sa labas ng bahay, patuloy ang ulan. Sa loob ng silid, unti-unting humihigpit ang pakiramdam ng nalalapit na pagkawala. Muli
Ngunit kasabay niyon, tahimik ding nahuhubog ang babae na hindi na lamang iiyak at magpapatalo. At sa pagtatapos ng bahaging ito ng kanilang buhay, malinaw na ang isang bagay. Habang ang pamilya Villacorte ay abala sa paghihintay sa maiiwang kayamanan, si Renato naman ay lihim ng naghahanda ng isang katotohanang hindi nila inaasahan. Isang lihim na hindi lang magtatanggol kay Althea, kundi magpapakita rin kung sino ang tunay na nagmahal at kung sino ang buong buhay na nagkunwaring pamilya. Bago tayo dumako sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka na mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Sa bawat lugar at oras na kinaroroonan ninyo, mas lalo nating nararamdaman na ang mga kwentong ganito ay hindi lang basta kathang isip, para itong salamin ng sakit, tapang at hustisya na hinihintay ng maraming pusong nasaktan. Heto na ang ikatlong bahagi. Mula sa gabing ibinulbol ni Renato tungkol sa kahon na nasa pinakailalim ng aparador, hindi na naging pareho ang bawat oras sa bahay ni na Althea. Para bang ang lahat ng tunog, ang patak ng ulan, ang tikatik ng oras, ang mahinang ungong ng bentilador ay may dalang paalala na unti-unting nauubos ang oras nila bilang asawa. Sa huling araw ni Renato, halos hindi na makabangon. Madalas ay nakapikit lang siya habang hawak ng kamay ni Althea na parang sa paghawak na iyon niya kinakapitan ang natitira niyang lakas. Sa tabi ng higaan ay laging may maliit na lamesa kung saan nakahanay ang mga gamot, tubig at rosaryo na ibinigay ni Salve matapos niya itong dalawihin isang hapon. Ma'am Althea, malakas po kayo, pero kahit ang malalakas, kailangan ding may kakampi. Napangiting na magbahagya si Althea kahit mapungyay ang mga mata. Minsan nga pakiramdam ko hindi ko na alam saan huhugot. Huwag po kayong matakot umiyak, basta huwag kayong papayag na apakan. Ang mga salitang iyon ay tila simpleng payo lamang, ngunit kumapit iyon sa dibdib ni Althea sa mga sumunod na araw. Dumating ang umaga na tila walang kulay. Hindi malakas ang ulan, hindi rin maaraw. Ang kalangitan ay parang nakidalamhati sa katahimikan ng kanilang maliit na bahay nang tuluyang bawian ng buhay si Renato Villacorte. Sa oras na iyon, si Althea lang ang nasa tabi niya, habang si Dr. Emil ay kararating pa lamang upang tingnan ang lagay nito. Ngunit bago pa man makapasok ng tuluyan si Emil sa silid, naramdaman na ni Althea ang pagbabago sa kamay ng asawa niya. Ang dating mahina pero may init na hawak ay naging malamig at tahimik. "Renato?" Nanginginig niyang tawag habang hinahaplos ang mukha nito. "Renato, huwag ganito. Pakiusap." Napaluhod siya sa tabi ng kama habang pumapatak ang luha sa kumot. Nang marating ni Emil ang higaan, wala na siyang kinailangang sabihin. Isang tingin lang sa mukha nito ay sapat na upang tuluyang maunawaan ni Althea na tapos na ang mahabang paghihirap ng lalaking buong puso niyang minahal. Sa mga unang oras pagkatapos ng pagpanaw ni Renato, tila otomatikong kumilos ang katawan ni Althea. Siya ang nakipag-usap sa punerarya. Siya rin ang tumawag kay Attorney Severino Quinto, kay Mang Elpidio at maging kay Aling Nemia upang ipaalam ang balita. Ngunit sa sandaling tumawag na siya sa mansyon ng mga Villacorte, ibang klaseng lamig ang sumalubong sa kanya. Si Mirenza ang unang sumagot sa telepono. "Hello?" Malamig nitong bati. Nakayhunay. Renato." Hirap na sabi ni Althea. "Wala na siya." Ilang segundong katahimikan ang lumipas. Inasahan ni Althea na makaririnig siya ng pag-iyak, pagkabigla o kahit konting awa. Ngunit ang sumunod na boses ng hipag niya ay mababa, mabilis at tila may tinatansyang ibang bagay. "Sigurado na?" Napapikit si Althea sa sakit. "Mirenza, sabihan mo na lang kami kung kailan ang burol." Sagot nito bago tuluyang ibaba ang tawag. Hindi na nagtaka si Althea. Nasaktan siya, oo, pero hindi na siya nagtaka. Sa puntong iyon, ang pagkawala ni Renato ay hindi lamang pagpanaw ng kanyang asawa. Iyon din ang tuluyang pagkabiyak ng huling manipis na pag-asa na mababago pa ang puso ng pamilya nito. Sa burol, marami ang dumating, mga dating empleyado ng negosyo, mga magsasaka na tinulungan ni Renato noon, ilang kaibigan sa industriya, at mga simpleng taong hindi kinalimutan ni Renato noong siya ay malakas pa.
Si Mang Elpidio ay halos buong gabi roon nakatayo sa may pintuan, tumutulungan sa mga bisita. Si Salve naman ay nagdala ng pagkain para sa mga naglalamay. Si Dr. Emil ay tahimik lang na nasa malapit, handang umalalay sa anumang oras na manghina si Althea. Ngulit kapansin-pansin din isang bagay. Ang pamilya Villacorte na inaasahan sanang mangunguna sa pagdadalamhati ay dumating na parang may inaasikasong obligasyon lamang. Si Doña Felicidad ay nakaitim nga, ngulit walang bakas ng tunay na pagguho sa mukha. Sina Mirenza at Calista ay dumating ng huli, maayos ang make-up, maayos ang mga hikaw, at mas abala sa bulungan kaysa sa pakiramay. Si Lorenzo naman panandali ang sumilip, tumango sa ilang kakilala, saka halos hindi na muling nagpakita. Sa pangalawang gabi ng lamay, lumapit kay Althea si Aling Nemia habang hawak ang isang puting panyo. "Ma'am, pasensya na po kung ngayon ko lang sinade. Narinig ko po sila sa mansyon kanina. Ang pinag-uusapan na nila ay yung mga account, yung shares, at kung sino raw ang unang hahawak sa mga papeles." Mahigpit na napahawakan ni Althea ang braso ng Silya. "Hindi pa man lang inililibing si Renato." Napatingin si Nemia sa kabaong. "Sa inyo lang po siya tunay na minahal." Hindi makapagsalita si Althea. Sa kabila ng lahat, pilit pa rin niyang iniiwas na punuin ng poot ang sarili niya. Gusto niyang ilibing ang asawa niya ng may dangal at ayaw niyang masira ng maruming ugali ng mga naiwan nitong kamag-anak. Dumating ang araw ng libing nang mabigat ang hangin at tila naninikip ang buong paligid. Marami ang sumama sa sementeryo at sa bawat hakbang ng prosesyon ay pakilamdam ni Althea ay may bahagi bang kanyang sarili ay unti-unting ibinabaon kasama ng kabaong ni Renato. Naninginig ang tuhod niya, ngunit hindi siya bumagsak. Ayaw niyang maalala si Renato bilang isang lalaking iniwang magulo ang huling paalam. Gusto niyang maihatid ito ng marangal. Habang isinasagawa ang huling dasal sa harap ng hukay, napansin ni Emil na wala sa paligid sina Doña Felicidad, Mirenza, Calista at Lorenzo. "Nasaan sila?" tanong niya kay Mang Elpidio. Nailing ang matanda. "Kanina pa raw umalis," sabi ng driver nila. Parang may mabigat na batong inihulog sa dibdib ni Althea. Mulit bago pa niya ito tuluyang maproseso, biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa loob ng kanyang itim na bag. Sa una, hindi niya pinansin, ngulit sunod-sunod ang pagtawag. Nang tignan niya, pangalan ni Mirenza ang lumabas sa screen. Nag-aatubili man, sinagot niya rin. "Ano?" Paos niyang sabi. Sa kabilang linya ay may naririnig siyang mahihinang tawanan, lagitig ng baso at musikang tila hindi nababagay sa araw ng ribing. "Iyak ka ng iyak," sabi ni Mirenza na halatang may halong saya ang boses. "Pumunta ka na dito, importante." Nagpantig ang tainga ni Althea. "Anong ibig mong sabihin?" "Basta pumunta ka na sa mansyon, nandito kaming lahat. May kailangan tayong ayusin, hindi pwedeng magtagal pa yan." Pagkatapos ay may narinig siyang mahinang boses ni Calista sa likod, tila nakikipagbiruan. "Sabihin mo na rin, baka gusto na niyang malaman kung anong makukuha niya." Nangilid ang luha ni Althea, ngunit hindi iyon luha ng kahinaan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may malamig at matigas na bahagi sa loob niya na biglang nagising. "Ate Althea?" Mahinang tawag ni Emil nang mapansin ang pagbabago sa mukha niya. "Sino yon?" Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone. Sina Mirenza. Nasa mansyon sila. "Masaya." "Ngayon?" Gulat na sabi ni Emil. Tumanggo si Althea. "Habang inililibing ko ang asawa ko." Napumura si Mang Elpidio sa ilalim ng hininga. Wala na talaga silang hiya. Huminga ng malalim si Althea. Sa harap niya, unti-unting natatabunan ng lupa ang kabaong ni Renato. Pumipintig ang sentido niya, ngunit pinilit niyang manahimik. Hindi siya aalis nang hindi natatabos ang huling sandali ng asawa niya sa mundong ito. Ano man ang naghihintay sa mansyon, makakapaghintay yon. Hindi niya hahayaan na sa mismong araw ng libing, ang huling alaala niya kay Renato ay maging gulo at pagmamadali. Matapos ang huling basbas ng pari at isa-isang paghagis ng mga puting bulaklak, lumapit si Althea sa hukay.
Nanginginig ang kamay niyang humawak sa isang puting rosas. Tumingin siya sa lupa kung saan naroon na ngayon ang kabaong ni Renato. Patawad, bulong niya. Hindi kita nailigtas, pero ipinapangako ko, hindi ko hahayaan na yurakan nilang alaala mo. Ibinagsak niya ang rosas. Pagkatapos noon, saka lamang siya tuluyang bumaling sa mga naghihintay sa kanya. Sa sasakyan papuntang mansyon, kasama niya sina Emil at Attorney Severino na agad niyang tilawagan matapos ang insidenteng yun. Dumating din si Mang Elpidio sakay sa isa pang sasakyan dahil ayaw siyang pabayaang mag-isa sa harap ng pamilya Villacorte. Sa biyahe, tahimik si Althea. Wala nang luha. Ang nasa loob niya ngayon ay isang kakaibang linaw. May dala kayo? Tanong ni Attorney Severino habang hawak ang leather envelope sa kandungan niya. Tumanggo si Althea. Sa bag niya, naroon ang kopya ng ilang dokumentong ibinigay sa kanya ng abogado noong pang mga nakaraang linggo. Mga papeles na hindi pa niya lubos na binubuksan noon dahil ayaw niyang isipin ang pagkawala ni Renato. Nguit ngayong tapos na ang libing, alam niyang dumating na ang sandaling iyon. Pagdating nila sa mansyon, tumambad ang esenang hindi kailanmang mabubura sa isip ni Althea. Sa malawak na sala ng Villacorte Mansion, nakabukas ang mamahaling chandelier, may champagne sa mesa at may mga basong kalahati ng laman. Si Mirenza ay nakaupo sa dulo ng sopa na tila nasa simpleng salo-salo lamang. Si Calista ay may hawak na wine glass at nakataas pa ang kilay nang makita si Althea. Si Lorenzo naman ay may hawak na sigarilyo sa veranda door, habang si Doña Felicidad ay tahimik ngunit hindi galit sa nangyayari. Para bang normal lamang ito sa kanila. Halos hindi makapaniwala si Emil sa nakikita niya. Mga wala ba kayong... Hindi na niya natuloy ang sasabihin nang iangat ni Althea ang kamay niya. Senyales na hayaan muna siya. Mabagal ngunit tuwid siyang lumakad papasok sa gitna ng sala. Ang itim niyang damit ay may bahid ba ng lupa mula sa sementeryo. Ang mga mata niya ay mapupula sa pag-iiyak, ngulit ang tindig niya ngayon ay hindi na tindig ng babaeng inaapi lamang. Pinatawag niyo ako, sabi niya, malamig at malinaw. Napangiti si Mirenza. Mabuti naman, dahil kailangan na nating pag-usapan ang mga iniwan ni Kuya Renato. Hindi kami pwedeng magtagal sa kalungkutan. Dagdag ni Calista na tila may katuwiran ng kahayupan nila. Praktikal lang kami. Nilingon ni Althea si Doña Felicidad. Kayo po bang may gusto nito? Walang kaemosyong-emosyon ng matanda nang sumagot. Masakit mawalan ng anak, pero masakit ding maipit sa kaguluhan ng mana. Kailangang malinaw agad ang lahat. Sa sandaling iyon, tila may kung anong tuluyang naputol sa loob ni Althea. Hindi na siya nasaktan. Hindi na siya nabigla. Sa halip, may katahimikan siyang naramdaman. Ang katahimikan ng isang taong handa nang ilabas ang katotohanan na matagal nang ibinaon ng iba. Dahan-dahan niyang ilinabas mula sa bag ang makapal na envelope. Kasabay noon, humakbang si Attorney Severino sa tabi niya. Nagkatinginan sina Mirenza, Calista at Lorenzo. At dahil gusto niyo ng malinaw, sabi ni Althea habang mahigpit ang hawak ang mga dokumento, panahon na para malaman ninyo kung ano talaga ang iniwan sa inyo ni Renato. Bago tayo tuluyang sumabak sa mas mabigat at mas nakakagulat na kabanata ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang magkomento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Ang bawat kwentong tulad nito ay mas tumitindi kapag alam nating may mga pusong kasabay nating nasasaktan, nagagalit at umaasang mananaig din ang hustisya. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang bahaging matagal nang hinihintay, ang sandali ng pagbabaliktad ng lahat. Nakatayo si Althea sa gitna ng sala ng Villacorte Mansion. Suot pa rin ang itim niyang damit na may bahid ng alabok at lupa mula sa sementeryo. Sa kanyang likuran ay sina Attorney Severino Quinto, Dr. Emil Sarmiento at Mang Elpidio, mga taong walang dugong kaugnayan kay Renato ngunit nandoon para igalang ang kanyang alaala at protektahan ang kanyang iniwang asawa.
Sa harap naman niya ay ang pamilyang Villacorte, si Doña Felicidad na pilit pinananatili ang anyo ng isang matatag na ina, sina Mirenza at Calista na halatang atat na atat sa kung anumang maririnig nila, at si Lorenzo na bagamat tahimik ay hindi maitago ang yabang sa pagkakatayo. Mabigat ang katahimikan nang ilapag ni Althea ang envelope sa ibabaw ng center table. Ano ba talaga yan? Naiinip na tanong ni Mirenza habang ibinababa ang hawak niyang baso ng champagne. Kung testamento yan ni Kuya Renato, dapat noon pa namin nalaman. Hindi agad sumagot si Althea. Hanggat kung hindi ay tumingin muna siya sa mga mukha ng mga taong walang kahit katiting na hiya sa araw pa mismo ng libing ng sarili nilang kapamilya. Tila ba sa isang iglap, malinaw na sa kanya kung bakit pinilit ni Renato na ihanda ang lahat bago siya tuluyang mawala. Si Attorney Severino ang unang nagsalita. Bilang legal counsel ni Ginoong Renato Villacorte, mahinaon ngunit matigas niyang wika, ako ang inatasan niyang mga siwa sa ilang dokumentong may kinalaman sa kanyang personal na ari-arian, corporate shares, at iba pang financial holdings. Ang mga papeles na hawak ngayon ni Ginang Althea ay hindi basta-bastang listahan lamang ng mana. Ito ay bahagi ng kabuuang istrukturang legal na inihanda ni Renato habang siya ay nabubuhay. Nagsimulang mangunot ang noo ni Lorenzo. Anong ibig mong sabihin sa istrukturang legal? Shares niya iyon, pamilya kami. Tumingin si Attorney Severino sa kanya. Eksakto. At dahil pamilya kayo, mas alam ni Ginoong Renato kung paano ninyo pinangangasiwaan ang salitang iyan. Nanikip ang panga ni Lorenzo ngunit hindi siya nakasagot agad. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang envelope at inilabas ang ilang dokumento. Maingat niyang iniabot kay Attorney Severino ang isa sa mga iyon. Nang simulan nitong basahin, tila pati ang chandelier sa kisame ay mas naging malamig ang ilaw. Ayon sa notarized declaration at supplemental trust instrument na pirmado ni Renato 6 na buwan bago siya bawian ng buhay, ang lahat ng kanyang personal na assets, residual business interests, at liquidated claims mula sa ilang corporate recoveries ay ililipat sa isang charitable and employee recovery foundation na may pangalang Renato Hope Initiative. Napakunot ang noo ni Calista. Ano? Anong foundation? Nagpatuloy si Attorney Severino. Ang foundation na ito ay nilikha para suportahan ang mga empleyadong nawalan ng trabaho dahil sa maling pamamalakad sa loob ng negosyo. Gayon din ang mga pamilyang umaasa sa kumpanya ngunit nasalanta ng sunod-sunod na irregularidad sa pamumuno. Ang tanging itinalagang managing trustee at administrator ng naturang foundation ay si Althea Marquez Villacorte. Parang nabingi ang buong sala sa bigat ng katahimikan. Si Mirenza ang unang natauhan. Hindi totoo yan. Imposible. Bakit ililipat ni Kuya ang lahat sa foundation? At bakit siya? Sabay turo niya kay Althea na parang isang kahihiyan ang pangalang iyon sa loob ng mansion. Dahil siya ang taong pinagkatiwalaan ni Renato, malamig na sagot ni attorney. At dahil malinaw sa dokumentong ito na wala siyang buong tiwala sa sino man sa sarili nilang pamilya pagdating sa pera at integridad. Sunungaling, sigaw ni Calista. Peke ang dokumentong iyan. Bago pa makalapit si Calista, humakbang si Emil sa unahan ng bahagya. Hindi siya agresibo pero sapat ang tindig niya para paalalahanan ang lahat na hindi nag-iisa si Althea. Basahin mo ang pirma, sabi ni Althea, ngayon ay kalmado na ang boses ngunit punong-puno ng diin. Basahin mo ang petsa, basahin mo ang notarial seal, o baka gusto mong tawagan ang lahat ng taong pumirma dyan para isa-isang kumpirmahan sa'yo. Namutla si Calista. Hindi siya nasanay na sinasagot ni Althea ng ganon. Si Doña Felicidad na kanina'y tahimik lamang ay tuluyang nagsalita. Severino, kilala mo ako. Kaibigan mo kita noon pa. Bakit parang nakalimutan mong ina ako ni Renato? Bakit hindi man lang ako kinonsulta? Sandaling lumambot ang mukha ng abogado, hindi dahil naaawa siya sa kanila, kung hindi dahil totoo ngang matagal nang kilala niya ang pamilya. Ngunit mabilis din siyang tumigas ulit. Donya, ilang beses ko pong hinikayat si Renato na kausapin niyo ng maayos. Sabi niya,
Ilang beses ko ring sinabi na pwede pang ayusin ang ilang bagay kung magkakaroon ng transparency sa pamamalakad ng negosyo. Ngunit sa tuwing may pagtatangka siyang linisin ng records, may bagong anomalya siyang natutuklasan. Napatingin ang lahat kay Lorenzo. Anong tingin niyo sa akin? Na ako lang ang may kasalanan sa lahat? Hindi ikaw lang, sagot ni Althea, pero malaki ang bahagi mo. Tumawa ng makpakla si Lorenzo. Madali kang magsalita ngayon kasi patay na ang asawa mo at may hawak ka ng papel. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok sila sa mansion, tuluyang itinaas ni Althea ang tingin at sinalubong ang titig ni Lorenzo. Wala na ang dating pag-aalangan sa kanyang mukha. Hindi papel ang hawak ko, sabi niya, katotohanan. Pagkasabi noon ay kumuha pa si Attorney Severino ng isa pang dokumento mula sa envelope. Hindi pa po dyan nagtatapos, anya. May kasama ring audit findings na iniwan si Renato, mga records ng unauthorized withdrawals, ghost suppliers, at illegal transfers na may kaugnayan sa financial operations ng kumpanya. Biglang namutla si Lorenzo. Wala kayong karapatang. Meron, putol ni Attorney Severino, dahil si Renato ang majority signing executive sa mga account na yan at bago siya namatay, nag-file siya ng internal documentation na maaaring gamiting basehan sa civil at criminal proceedings kung kinakailangan. Muntik nang mabitawan ni Mirenza ang baso niya. Kriminal? Hindi pwede. Pamilya tayo. Pamilya? Ulit ni Mang Elpidio na kanina pang tahimik sa gilid ngunit ngayon ay hindi na nakapagpigil. Noong tinatanggal sa trabaho ang mga tauhan ninyo para matakpan ang mga pagnanakaw, nasaan ang pagiging pamilya ninyo? Noong si Sir Renato ang sumasalo sa sisi, nasaan kayo? Noong inililibing siya kanina habang kayo'y nagcha-champagne dito, pamilya pa rin ba yan? Natahimik silang lahat. Maging si Doña Felicidad ay napaawang ang labi. Hindi siya sanay na may nagsasalita laban sa kanya ng walang takot, lalo na sa loob mismo ng kanyang bahay. Hindi pa man lubos na natatapos ang tensyon, may kumatok sa malaking pintuan ng mansyon. Pumasok ang head house steward na si Teodorico, isang matandang matagal nang naglilingkod sa pamilya, ngunit bihirang magsalita sa mga usaping hindi niya sakop. Donya, nasa labas po sina Mr. Senen Ortiz at Miss Pilar Vescuna. Napakunot ang noon ni Doña Felicidad. Bakit sila nandito? Kilalang-kilala ni Althea ang mga pangalang iyon. Si Senen Ortiz ang external auditor na minsang kinausap ni Renato at si Pilar Vescuna naman ang dating HR director na nagbitiw matapos tutulan ng ilang pinapapirma sa kanyang dokumento ni Lorenzo. Papasukin mo, sabi ni Attorney Severino bago pa makasagot ang Donya. Pagkapasok ng dalawa, agad na mas lalong sumikip ang paligid. Pasensya na sa pagdating ng hindi nakaabiso, sabi ni Senen habang hawak ang isang folder. Pero dahil narito na rin lang ang mga taong sangkot, mas mabuting maliwanagan na ang lahat. Tiningin siya kay Althea at bahagyang tumando, tanda ng paggalang. Si Pilar naman ay tumingin ng diretsyo kina Mirenza at Calista. Noong nag-resign ako, binalwaan ko kayo. Sinabi kong hindi matatabunan habang buhay ang mga anomaliyang ginagawa ninyo sa payroll at supplier accreditation. Nababaliw ka na, sabi ni Mirenza, ngunit halatang kumakabog ang dibdib nito. Talaga ba? Sagot ni Pilar. May screenshot ako ng instructions mo na ipasok ang pangalan ng kumpanya na hindi naman totoong supplier. May email din ako ni Calista tungkol sa consultancy fees na diretso lang pala sa personal accounts. Naupo si Calista. Halatang nawalan ng lakas ang mga tuhod. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang mga taong kanina lamang na nakataas ang noo at nag-aabang ng pera ay nagsimulang magmukhang maliliit sa loob nilang sariling mansyon. Huminga ng malalim si Althea. Hindi siya nagsasalita para manakit, ngunit kailangan na niyang sabihin ng lahat na dapat marinig ng mga ito. Habang nasa ospital si Renato, iniisip pa rin niya ang mga empleyadong mawawalan ng trabaho. Habang kayo, iniisip na ninyo kung paano hahatiin ang hindi pa man naiiwan. Habang unti-unti siyang namamatay, kayo naman ay unti-unti na ring pinapatay ang pangalan niya sa negosyo. Napayuko si Doña Felicidad. Akala ninyo,
Kapag nawala si Renato, madali ninyong akong maitataboy. Akala ninyo, iiyak lang ako, pipirma kung saan ninyo gusto at hahayaan yung kunin ang lahat. Pero hindi ninyo naisip na matagal nang nakita ni Renato kung sino talaga kayo. Biglang tumayo si Mirenza at lumapit kay Althea. Ang dating mayabang na mukha nito ay basag na ngayon ng takot. Althea, nanginginig ang boses nito. Huwag naman sanang ganun. Magkamag-anak pa rin tayo. Bumuntong hininga si Althea. Ngayon mo alalahanin? Lumapit din si Calista, nangingilim ang luha. Pwede namang pag-usapan ito. Hindi ba pwedeng kahit bahagi lang? At saka, sa hindi inaasahan ng lahat, si Doña Felicidad mismo ang dahan-dahang bumaba mula sa kinalalagyan niyang armchair, humawak sa gilid ng mesa at tila nawalan ng balanse. Napatakbo si Teodorico para alalayan siya. "Renato!" Mahinang bulong ng matanda. Saka napaupo ng mabigat. "Ganito pala ang tingin niya sa amin." Sa unang pagkakataon, hindi na reyna ang anyo ni Doña Felicidad. Isa na lamang siyang matandang inang, biglang sinampal ng katotohanang ang anak na matagal niyang inakalang kaya niyang kontrolin, ay matagal na palang tumigil sa pagtitiwala sa sarili niyang pamilya. Lumuhod si Mirenza sa harap ni Althea. Kasunod noon ay si Calista. Hindi man literal na bumagsak si Leorenzo sa tuhod, kita sa kanyang mukha ang unang tikim ng tunay na pagkatalo. "Pakiusap," imiyak na sabi ni Mirenza. "Huwag mo kaming tuluyang sirain." Matagal na tumingin lang si Althea sa kanila. Ito ang sandaling pwede sana siyang maghigante. Isang salita lang, isang utos lang, at pwede niyang iparamdam sa kanila ang lahat ng sakit na ipinainom nila sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngunit naalala niya si Renato. Hindi ang pagdurusa nito, kundi ang kabutihang ayaw mamatay sa puso nito, kahit pa traidorin na siya ng sarili niyang dugo. Kaya marahan siyang nagsalita. "Hindi ako narito para gumanti," sabi niya. "Narito ako para itama ang dapat itama." Napatingala sa kanya sina Mirenza at Calista. "Walang makukuha sa akin ang sinumang dumudungis sa alaala ni Renato," dagdag niya. "Pero ang mga empleyadong nawalan, ang mga pamilyang naapektuhan, at ang mga taong niloko ng sistemang binuo ninyo, sila ang tutulungan ko. Ang foundation na iniwan niya ay hindi para sa luho, hindi para sa pagpapatawad na madali, kundi para sa hustisya na may silbi." Tahimik ang buong sala. Sa gabing iyon, gumuho ang ilusyon ng kapangyarihan ng pamilyang Villacorte, hindi dahil naubos ang pera nila sa isang iglap, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong tumayo sa harap nila, walang takot, walang kasakiman, at walang balak magpatalo. At ang taong yon ay ang babaeng matagal nilang inakalang mahina lamang. Si Alfia, ang biyudang inapi nila, mulit ngayon ay siya ng tagapagdala ng pangalan, dangal, at tunay na layunin ng iniwan ni Renato. Bago tayo tuluyang dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakagaan sa pakiramdam kapag alam nating sa iba't ibang lugar ay may mga pusong sabay-sabay na umaasa sa hustisya, sa paghilom, at sa pagkakataong muling magsimula. Ngayon, heto na ang wakas ng kwento ni Althea, isang wakas na hindi perpekto pero buo, makatarungan at may tunay na kapayapaan. Pagkatapos ng gabing iyon sa mansion, hindi agad naging madali ang lahat para kay Althea. Totoo, siya ang legal na itinalagang tagapangasiwa ng Renato Hope Initiative at totoo ring bumagsak ang yabang ng mga Villacorte sa mismong harap niya. Ngunit ang isang gabing pagkatalo ng mga mapang-api ay hindi agad nangangahulugang tapos na ang laban. Sa katunayan,
Doon pa lamang nagsimula ang mas mabigat pero mas makabuluhang yugto ng buhay niya. Ang pagbuo ng isang bagong direksyon mula sa mga abo ng sakit, pagkawala at pagtataksil. Sa loob ng mga sumunod na buwan, halos araw-araw ay abala si Althea sa pakikipagpulong kay Attorney Severino, kay Senen Ortiz at kay Pilar Vescuna para isa-isang ayusin ang mga legal at pinansyal na gusot na iniwan ng lumang pamamalakad ng negosyo. Maraming account ang kailangang linisin, maraming claim ang kailangang suriin, marami ring dating empleyado ang kailangang pakinggan dahil sa unang pagkakataon may nakahandang tumanggap sa hinaing nila nang hindi sila ituturing na istorbo. Isa sa mga unang ginawa ni Althea ay magpatawag ng maliit na pagpupulong sa lumang warehouse ng kumpanya, isang lugar na minsang naging simbolo ng kabuhayan ng marami, ngunit napabayaan nang nagsimula ang mga anomalya sa loob ng negosyo. Nandun sina Mang Elpidio, Pilar, Senen, Salve, Teodorico at ilang dating empleyado tulad nina Berto Lumanog, isang truck dispatcher na nawalan ng trabaho, Josan Revedera, isang accounting staff na napilitang manahimik noon, at si Melquiades Melk Puno, isang matandang driver na ilang ulit na napagbintangang mananakaw kahit wala namang sala. Nakatayo si Althea sa kanila, simple nang ang kanyang kasuotan, walang bakas ng pagyayabang, at hawak ang isang folder na puno ng plano para sa foundation. Hindi ko maipapangako na maibabalik ko agad ang lahat ng nawala sa inyo, pero ipinapangako ko na hindi masasayang ang huling habilin ni Renato. Ang layunin ng foundation na ito ay hindi para pagtakpan ang nakaraan, kundi para itama hanggang kaya ang maling nangyari. Tahimik ang lahat, ngunit kita sa mga mukha nila ang unti-unting hasa. Si Berto ang unang nagsalita. Ma'am Althea, totoo po ba na bibigyan ninyo ng separation assistance ang mga taong tinanggal noon ng walang maayos na paliwanag? Tumango si Althea. Oo, unang priority iyon. Kasama rin sa plano ang livelihood grants para sa mga pamilyang lubhang naapektuhan. Napasinghap si Melk sa kayumuko para itago ang luha. Kung buhay pa si Sir Renato, matutuwa po siya. Ngumiti si Althea, ngunit may bahid ng lungkot ang mga mata niya. Sana nga, iyon ang araw-araw kong dasal. Sa pagdaan ng isang taon, unti-unting umangat ang Renato Hope Initiative. Naging sentro ito ng mga scholarship para sa mga anak ng dating empleyado, medical assistance para sa mga pamilyang hindi na makabangon sa gasto sa gamutan, at maliliit na puhunan para sa mga nawalan ng hanap buhay. Ang dating warehouse ay ginawang Community Resource Center. Ang isang bahagi naman ng lumang opisina ay ginawa niyang training hall kung saan maaaring matuto ng bookkeeping, food processing at small business management ang mga nais magsimulang muli. Hindi na bumalik si Althea sa pagtuturo ng full-time, ngunit hindi niya iniwan ang pagkaguro sa puso niya. Siya mismo ang nagtuturo sa ilan sa mga seminar, lalo na sa mga kababaihang byuda at solo parent na natatakot magsimulang muli. Minsan, pagkatapos ng isang session para sa mga kababaihan, lumapit sa kanya si Salve, na ngayon ay namamahala na sa feeding and kitchen operations ng foundation. Hindi mo ba napapansin? Nakangiting sabi ni Salve habang inaayos ang mga papeles sa mesa. Ano yon? Dati, ikaw ang inaalagaan namin dahil halos mabali ka na sa sakit. Ngayon, ikaw na ang inaasahan ng maraming tao. Pangiti si Althea ng mahina. Minsan nga natatakot pa rin ako. Hindi mawawala ang takot, sagot ni Salve. Pero hindi na ikaw ang dating Althea na puro iyak at tiis. May lakas ka na ngayon na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi lamang ang foundation ang dahan-dahang lumago. Unti-unti ring gumaan ang bigat sa dibdib ni Althea, bagamat hindi tuluyang nawala ang lungkot sa pagkawala ni Renato. May mga gabing pagod siya at bigla na lang siyang mapapatigil sa veranda ng bahay nila, dala ang isang tasa ng tsaa, habang iniisip kung ano kaya ang sasabihin ni Renato kung nakikita siya nito ngayon.
Ngulit sa halip na puro dalamhati, ang nararamdaman niya ngayon ay mas payapang alaala. Hindi na puro sugat ang iniwan ni Renato sa kanyang puso, may iniwan din itong direksyon. Sa lahat ng tumulong sa kanya sa pagbabagong iyon, walang naging mas matatag at tahimik na kasama kaysa kay Dr. Emil Sarmiento. Noong una, si Emil ay simpleng kaibigan lamang na hindi umalis sa panahon ng pagkamatay ni Renato. Siya ang sumalo sa Althea sa mga panahong gusto na lang nitong mahiga at kalimutan ng mundo. Siya rin ang nag-asikaso sa medical assistance arm ng foundation dahil iminonkahahin niyang maglaan ng regular consultations at medicine support para sa mga mahihirap na pamilya. Isang gabi, mahigit 2 taon matapos ang libing ni Renato, magkasama silang nag-ikot sa bagong bukas na health outreach center sa likod ng community hall. Tahimik ang paligid, tanging ilaw mula sa poste at mahinang talog ng mga kuligrig ang maririnig. "Pagod ka na naman," sabi ni Emil habang inaabot sa kanya ang isang bote ng tubig. Ngumiti si Althea. "Ikaw rin naman." "Magkaiba tayo. Doktor akong sanay sa duty. Ikaw, pinipilit mo pa ring buhatin ng mundo." "Hindi ang mundo," sagot niya. "Mga pangakong ayokong mabigo." Tumingin si Emil sa kanya ng matagal. "Althea, matagal ko nang gustong tanungin pero ayokong maging pabigat sa mga panahong hindi ka pa handa." Napahinto siya sa paglakad. "Emil, wala akong gustong agawin sa alaaya ni Renato at hindi ko kailanman minadali ang puso mo. Pero gusto kong malaman mo na kung sakaling dumating ang araw na handa ka nang hayaang may makasama ka muli sa buhay mo, narito lang ako, hindi bilang kapalit, kundi bilang taong tunay kang nirerespeto." Hindi agad nakasagot si Althea, hindi dahil hindi niya alam ang sasagutin, kundi maingat niyang tinimbang ang nararamdaman niya. Ilang taon na rin ang lumipas, marami na ring sakit ang naghilom, ngunit ang mga sugat na totoo ay hindi basta napapalitan ng bagong ngiti. Huminga siya ng malalim. "Emil, matagal ko nang alam. Ganun ba ako kahalata? Sa taong laging nandyan, hindi na kailangan pang ipaliwanag." Tumingin siya sa madilim na kalangitan. "Hindi pa ako handang sabihin kung ano ang susunod, pero ang alam ko, malaki ang utang na loob ko sa iyo." Umiling si Emil. "Ayoko ng utang na loob." Hindi utang na loob ang ibig kong sabihin, kundi pagpapahalaga. Hindi na sila nag-usap pa ng mas malalim noong gabing iyon. Ngunit mula noon, unti-unting naging mas totoo, mas malambing at mas payapa ang samahan nila. Walang sapilitan, walang pagtataksil sa nakaraan at walang magmamadali. Ang damdaming namuo sa pagitan nila ay hindi parang apoy na biglang nagliyab. Ito ay parang umagang dahan-dahang luminaw pagkatapos ng mahabang bagyo. Samantala, ang mga Villacorte ay dumaan sa kabaliktaran ng nangyari kay Althea. Si Lorenzo ay naharap sa sunod-sunod na reklamong sibil at imbestigasyon sa ilang transaksyon. Dahil sa ebidensyang iniwan ni Renato at mga karagdagang dokumentong isinubmit ni Pilar at Senen, napilitan itong ibenta ang ilan sa mga personal na ari-arian upang bayaran ang mga obligasyong pinansyal at legal. Nawala ang dating yabang nito. Ang mga kaibigang laging nasa tabi niya kapag may pera ay isa-isang nawala. Si Mirenza naman, na dating sanay sa mamahaling buhay at pagdidikta sa mga taon, ay napilitang mamuhay ng mas payak. Nagbukas siya ng maliit na online business sa tulong ng isang kaibigan, ngunit ilang beses din siyang nabigo bago niya natutunang seryosohin ang trabaho at hindi puro pangalan ang puhunan. Sa unay, puno pa rin siya ng sama ng loob kay Althea, ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unti niyang nakita na walang saysay ang yabang kapag wala ka ng kakayahang tumayo ng sarili mong paa. Si Calista ang pinakamatagal bago natuto. Ilang beses siyang nagtangkang makisuyo kay Doña Felicidad upang ipaglaban pa ang natitirang impluwensya ng pamilya, ngunit wala na silang sapat na lakas upang ibalik ang dating kapangyarihan. Sa huli, napilitan siyang magtrabaho sa isang event coordination firm ng kaibigan niya sa Maynila. Doon niya unang naranasang utusan, pagalitan at sukatin batay sa galing, hindi sa apelyido. Ngunit sa lahat, ang pinakamalalim na pagbagsak ay nasa Doña Felicidad.
Sa kanyang katandaan, unti-unti siyang naubusan ng mga taong dati nakapaligid sa kanya. Ang mansyon na dati puno ng yabang at bulong-bulungan ay naging mas tahimik sa paglipas ng mga taon. Marami sa mga lumang tauhan ang umalis. Ang ibang bahagi ng bahay ay isinara dahil hindi na kayang panatilihin ang dating engrandeng anyo. Sa gitna ng katahimikan, doon marahil unang narinig ng matanda ang sarili niyang konsensya. Isang hapon, halos 4 na taon matapos ang gabing napaluhod ang kanyang mga anak sa harap ni Althea, nakatanggap ang huli ng mensahe mula kay Teodorico. "Ma'am Althea," sabi ng mensahe, "nais po kayong makausap ng Donya. Kung maaari raw po sana, bago pa mahuli ang lahat." Matagal bago pumisgi si Althea sa mansyon, hindi dahil may galit pa siyang nais baunin, kundi dahil alam niyang may mga sugat na kailangan munang hawakan ng maayos bago balikan. Pagpasok niya sa dating napakagandang sala, napansin niyang wala na ang dating ningning ng lugar. Ang ilan sa mga dekorasyon ay wala na, ang ilang ilaw ay mahina na. At sa paboritong armchair ng matanda, nandoon si Doña Felicidad. Mas payat, mas mahina, at malayong malayo sa babaeng minsang nakatingin sa kanya parang dumi sa sapatos. "Dumating ka," mahinang sabi. "Opo," sagot ni Althea. Ilang saglit silang parehong tahimik. Sa wakas, nagsalita ang matanda. "Buong buhay ko, akala ko ang pagiging matigas ang dahilan kaya ako nirerespeto ng mga tao. Akala ko kapag pinili ko ang anak kong mukhang malakas at ang mga desisyong mukhang praktikal, tama ako." Nanlabo ang mga mata niya. "Pero nung nawala si Renato, saka ko naunawaan na siya pala ang pinakamatino sa lahat. At ikaw pala ang taong minahal niya dahil ikaw ang may pusong hindi namin kayang pantayan." Hindi kumibi si Althea. Hinayaan niyang ilabas ng matanda ang lahat. "Pinatawad na ba kita?" Biglang tanong niyang Donya, saka umiling bago itama ang sarili. "Hindi, mali. Ang dapat kong itanong ay, mapapatawad mo pa ba ako?" Naramdaman ni Althea ang bigat ng tanong. Hindi iyon simpleng salita. Ilang taon ng pagmamaliit, paghuhusga at malamig na pagtrato sa kanya ang nakapaloob doon. Lumapit siya sa matanda at marahang umupo sa katabing silya. "Hindi ko maibabalik ang taon na nasaktan ako, at hindi ko rin maibabalik si Renato, pero matagal ko nang piniling hindi mabuhay sa galit." Napaiyak ang Donya. "Kung saan ay tinanggap kita noon?" "Kung saan na nga po," mahinang sagot ni Althea. "Pero wala na tayo sa noon." Marahang inabot ng matanda ang kamay niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito utos, hindi kalamigan, hindi pagsusuri. Isang mahinang pag-iusap lamang ng isang inang huling natutong umamin ng pagkakamali. "Anak," bulhong ng Donya. "Patawad." Napapitit si Althea. Ang salitang yun, "anak," ang marahil pinakahuli niyang inaasahang maririnig mula sa babaeng iyon. At bagamat hindi nito binura ang lahat, may kakaibang gaan na sumagi sa dibdib niya. Humawak siya sa kamay ng matanda. "Pinapatawad ko na po kayo." Hindi man naging perpekto ang lahat pagkaraan noon, naging mas payapa. Ilang buwan matapos ang pag-uusap nilang iyon, pumanaw si Doña Felicidad ng tahimik. Sina Mirenza at Calista ay dumating sa burol na mas mapagkumbaba na kaysa noon. Wala ng champagne, wala ng yabang, at wala ng pag-aagawan sa mana. Tahimik silang lumapit kay Althea at taimtim na nagpasalamat na hindi niya piniling wasakin sila ng tuluyan noong kaya niya. Pagkalipas pa ng 1 taon, sa maliit na kapilyang malapit sa community center ng Renato Hope Initiative, muling nagsuot ng payak ngunit magandang damit si Althea. Hindi ito enggrande, hindi rin maingay. Kasama niya roon sina Salve, Mang Elpidio, Pilar, Senen, Teodorico, Berto, Melk, Hosan, at marami pang taong natulungan at naging bahagi ng bagong buhay na itinayo niya. Naroon din sina Mirenza at Calista. Mas tahimik at mas maayos na ang pakikitungo sa kanya. Sa harap ng altar ay si Dr. Emil Sarmiento.
Nakangiti sa paraang alam niyang hindi kailanman nagmadali sa kanyang puso. Sa araw na iyon, hindi pinalitan ni Emil si Renato. Walang sino mang makakadawa noon. Ngunit pinatunayan niya kay Althea na matapos ang isang dakilang pagkawala, may karapatan pa ring magmahal muli ang isang pusong nagdusa ng totoo. At sa huling yugto ng kanyang kwento, natagpuan ni Althea ang isang uri ng kapayapaan na matagal niyang ipinagdarasal. Hindi niya nabawi ang asawa niyang unang minahal, ngunit nagawa niyang igalang ang alaala nito sa pinakamakabuluhang paraan. Sa pagtulong sa iba, sa pagtindig laban sa kasakiman, sa pagpapatawad ng hindi kinakalimutan ng aral, at sa pagpiling mabuhay muli kahit minsan ay inakala niyang doon na matatapos ang mundo niya. Sa gitna ng lahat ng iyak, pagkawala, panlalamang at pagtaksil, hindi si Althea ang tuluyang nawasak. Sa huli, siya ang muling nabuo. At doon napatunayan na ang babaeng minsang ininsulto, minamata at inakalang mahina ay maaari palang maging pinakamatibay sa lahat. Hindi dahil gumanti siya, kundi dahil pinili niyang gawing daan ng kabutihan ang sakit na iniwan sa kanya ng nakaraan.